Huwebes, ginisa ng Kongreso ang Sunshine Media Network International, ang media arm ni Pastor Apollo Kibuloy dahil sa umunay pagpapakalat ng fake news. Pinatawag ang SMNI sa harap ng Committee on Legislative Franchises para pagalitan dahil sa isang storya o komentaryong hindi nagustuhan ng mga congressmen. Ang sinabi sa SMNI, ang ginastos daw ni Speaker Martin Romualdez para sa mga biyahe umabot ng 1.8 billion pesos. Hindi raw ito totoo ayon sa House Secretary General. Sa huli, umamin naman ng SMNI na hindi nila na-verify ang kanilang sinabi. Tanong lang daw ito at hindi isang akusasyon. Sa madaling sabi, mukhang alanganin talaga ang istorya. Pero umabot sa puntong napagbantaan ng prangkisa ng network dahil hindi nagustuhan ng Kongreso ang sinabi sa network. Malicious innuendo raw ito na kailangang imbestigahan ng Kongreso sa ilalim ng oversight functions ng Committee on Legislative Franchises. Kakaiba kasi ang Pilipinas sa maraming mga demokrasya dahil ang gustong mag-broadcast ay kailangan mo nang humingi ng prangkisa mula sa Kongreso. Sa ilalim ng Section 1 ng Acta 3846 na no person or company shall establish or operate a radio station without a franchise from the Philippine Legislature. Pero ang batas po na ito, sinaunang panahon pa, noon pang taong 1931, kung kailan wala pang telebisyon sa Pilipinas. Katunayan, ang may control sa mga broadcaster noon ay ang Radio Control Division ng Post Office sa ilalim ng kalihim ng Commerce and Communications. Mag-iisang siglo na po, pero yan pa rin ang batas na umiiral sa broadcasting sa ating bansa. Samantala, sa ibang demokrasya gaya ng US at United Kingdom, ang pagbigay ng broadcast license ay ministerial, hindi po political. Hindi kailangan makipagsapalaran sa Kongreso o sa Malacanang. Sa US, yan po ang Federal Communications Commission at sa UK naman ang Office of Communications. Yan din ang naging malinaw nang tumanggi ang Kongreso na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN noong taong 2020 sa pag-uudyok ng nooy Pangulong Duterte. Ang SMNI naman, nabigyan ng 25-year franchise ng Kongreso at ng Malacanang noong July 2018 sa ilalim po ng RA 11422. Hindi lang po yan. Kalaunan, binigay rin sa SMNI ang otoridad na gamitin ng Channel 43 na dati naka-assign sa Amcara Broadcast Network na ginagamit dati ng ABS-CBN para sa kanyang mga programa bago po ito ipasara. Sa hearing kanina, ginit naman ng mga kinatawan ng SMNI na hindi daw ito pagmamay-ari ni Kibuloy. Isa lang daw siyang block timer sa SMNI. Si Kibuloy, of course, ay kilalang malapit na kaibigan at supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siya rin ang nag-endorse kay BBM at Sara Duterte noong 2022 elections. Yun nga lang, ngayon ay parang umiiba ang ihip ng hangin. Si Duterte may sarili ng programa sa SMNI kung saan binabakbakan niya ang Kongreso noong nakaraang buwan sa issue po ng confidential funds ng kanyang anak na si VP Sara. Ayon sa dating Pangulo, ang Kongreso na dati niyang hawak ang pinaka-korap na institusyon. Ngayon, pwede bang bawiin ng Kongreso ang prangkisa na binigay nito 5 taon na po ang nakakalipas? Pwede. Sa ilalim ng Section 15 ng batas na yon, ng prangkisang binigay sa SMNI, pwedeng baguhin o pwedeng bawiin ng Kongreso ang prangkisang ito basta't nasa interes ng publiko. Yan din po ay kondisyon na nakalagay sa lahat ng broadcast franchises. Kaya't sa huli, kahit dati nang nabigyan ng istasyon ng prangkisa, pwede pa rin itong habulin ng Kongreso hanggat hindi natatanggal ang kapangyarihan ng congressional franchise.